Gumawa ng kakaibang paraan si Miguelito para makuha ang atensyon ng mga tao sa kampanya. Bigla siyang naghubad sa entablado at sumayaw sa harap ng madla. Tumawa at nagsigawan ng ilan, habang ang iba ay nabigla sa kilos niya. Pagkatapos ng palabas, nagtalumpati si Miguelito at sinabing siya ang nararapat iboto kaysa kay Tanggol dahil wala naman daw itong pinag-aralan. Kasabay nito, nagkakampanya rin si Tanggol sa kabilang lugar. Ipinaabot niya sa kanyang mga taga-suporta ang pangako ng pagbabago sa lungsod kahit wala siyang natapos. Habang nagtatalumpati siya, palihim namang pumuslit si Santino sa ilalim ng entablado. Tahimik itong gumapang upang maitanim ang bomba sa gitna ng programa ni Tanggol. Pagkatapos maikabit ni Santino ang bomba, agad niya itong binalita kay Lucio. Ipinilit ni Lucio na si Santino mismo ang dapat pumindot ng remote para sa pagsabog. Iniabot niya ang remote control at sinabing oras na para tuluyan ni Santino ang kanyang paghihiganti kay Tanggol. Nagdadalawang isip si Santino habang hawak ang remote. Halos maluha siya sa bigat ng kanyang desisyon. Hindi niya inakalang darating siya sa puntong kailangan niyang ipahamak ang sariling kapatid. Ngunit patuloy siyang ginagatungan ni Lucio na huwag umatras. Sa bandang huli, pinindot ni Santino ang remote at sumabog ang bomba sa mismong entablado ni Tanggol. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong lugar. Nagkagulo ang mga tao, marami ang sugatan at ilan ang agad na nasawi. Si Tanggol ay natagpo ang walang malay, duguan sa gitna ng mga nagkalat na upuan at debris. Sa kabilang bahagi ng lugar, nakita ni Olivia si Inigo na walang malay. Napasigaw siya sa takot at humagulgol habang yakap ang anak. Hindi alam kung ito'y buhay. Agad na dumating si Don Julio sa lugar ng insidente. Takot at kaba ang bumalot sa kanya nang makita ang lagay ni Tanggol. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin agad si Tanggol at iba pang sugatan sa ospital. Paulit-ulit niyang binibilinan ang mga kasama na unahin ang kanyang apo, habang sinisiguro rin ang kaligtasan ng iba pang mga biktima. Sa patuloy na pag-init ng tunggalian sa pagitan ng mga Montenegro at Guerrero, isa na namang trahedya ang yumanig sa magkabilang panig, ang pagkabaril kay Marites. Kasunod ng pagkawala ni David, muling nadurog ang puso ni Tanggol at ng buong pamilya. Ang sunod-sunod na pagkawala ng mga mahal sa buhay ay tila nagsisilbing gatong sa naglalagablab na paghihiganti ni Tanggol. Sa halip na maghilom, lalong lumalim ang sugat ng galit at puot. Hindi na ito simpleng tunggalian, isa na itong personal na laban, puno ng sakit, pangako at dugo. Habang lumalala ang sitwasyon, nananatiling palaisipan kung hanggang saan aabot ang paghihiganti at kung may puwang pa ba para sa katarungan at kapayapaan sa gitna ng digmaan ng dalawang pamilyang uhaw sa hustisya at kapangyarihan.